Mayroon po akong kunting tricks na ituro sa inyo kung paano ang paglagay ng bulkasil or epoxy sa inyong bubong. Hello guys, at kung bago ka pa lang dito sa aking munting channel, let me introduce myself. Ako pala si Plumbing Informative Channel. Nag-upload ako ng mga video about sa plumbing issues, plumbing lines, plumbing diagrams, at kung ano-ano pang video patungkol sa pangtubiro. Kung interesado ka at nagugustuhan mo itong mga video na ito, click mo na lang ang subscribe button dyan sa baba at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At i-click mo na din yung all para hindi mo masabi, sana all. Maraming salamat. For today's video, ang gawin po natin ay akyat tayo sa bubong. Bali, maglagay po kami ng epoxy sa may taas ng bubong at ang ulan na po kasi. Ito talaga po yung problema kapag ang inyong bubong ay hindi maayos yung pagka-sealant o paglagay ng mga bulkasil, epoxy. Tutulo talaga yan. Mayroon po akong kunting tricks na ituro sa inyo kung paano ang paglagay ng bulkasil or epoxy sa inyong bubong para hindi tumagas or magtulo. Okay? What's up? Bali yan po yung daanan namin guys mamaya pag paakyat po kami. Medyo madulas-dulas pa ngayon umuulan kasi. Abangan nyo lang yung mga mix na gagawin namin dyan sa taas ng bubong. Ito na nga guys, dito na po kami sa bubong. Pinapalinis ko muna sa mga dalawang tao ko. Itong portion na to, tapos na po kasi ito. Bali yun, doon na po kami yung pinakalas na gagawin namin. Problema talaga kasi nito is lumuwag yung mga thick screw, tapos doon nag-absorb yung tubig ng ulan kapag umuulan. Yun nga ay kapag umuulan lang naman naglilik, kaya problema. Ang ginagawa namin is tanggalin namin yung lumang bulkasil, tapos lagyan namin ng epoxy na E&B. Alam nyo kasi guys, ang bulkasil po pala pag habang tumatagal luminipis or natutunaw, kaya ito po yung ilalagay namin. Yan, E&B ito. Ay pakita ko na lang mamaya kung paano yung pag mix lang yan or pag apply yan mamaya sa aming paglalagyan. Ganito po yung proseso guys, no? Tatanggalan muna namin ng lumang bulkasil, tapos bago namin lagyan ng epoxy kailangan higpitan muna para sure ball na. Ayan, si Dermar na. Tingnan nyo guys sa kabilang building nag-ayos din sila ng bubong. Bali tinatapalan din nila kung ano-ano sigurong tinapal nila dyan. Dito kasi sa lugar na ito, tang ulan na kailangan ng akyatin mo na yung inyong bubong dito para i-secure, para alam nyo na pag umuulan kung hindi secure yung inyong bubong. Ito yung bulkasil guys, ito po yung tutuklapin namin, tatanggalin po yan. Bali ito na po yung nagawa na namin, diba? Kinis niyan, yan po yung epoxy na E&B. Ito yung tinatanggal namin na bulkasil. Ayan, makikita nyo parang kumukulo or mayroong maraming butas, kaya dito po nag-absorb yung tubig ulan at naglilik doon sa ikisamin itong building na ito. Siyempre guys, bago namin na lalagyan yung mga pinagtanggalan namin ng bulkasil ay kailangan pong lilinisin muna, wawalisan muna, kaya ito naglinis si Boboy. Simple na po yung paghalo nito guys. Kailangan mayroon po kayong tubig tulad ng ginawa ni Dilmar. May habang kumukuha siya ng epoxy, kailangan magkapareho po ang dami nila yan. Yan, ganyan po yung paghalo. Kapag hindi basa ang inyong kamay, talagang didikit yan. Ganon din sa bulkasil. Ayan,
Pakiramdaman nyo lang pag umiinit na yan. Nahalo na po ng mabuti yan. Guys, tingnan nyo guys yung ginawa ng dalawang tao dyan sa kabilang bubong. Yung isa taga pahid lang ng umbrella nail sa bulkasil, tapos yung isa naman siya yung taga pako. Ayan o. Ganito talaga yung pag-apply ng A&B na epoxy. Nasabi ko na kanina na kailangang haluin nyo po ito ng pareho ang dami. Kailangan basahin nyo lang yung kamay nyo para hindi po didikit itong ating epoxy sa kamay. Ganon din po sa bulkasil. Kailangan bago kayo kumuha ng bulkasil sa pinaglagyan nito ay babasahin nyo muna ang inyong kamay para hindi didikit sa inyong kamay ang bulkasil. Anyway mga katubo, hanggang dito lang muna tayo. Salamat sa inyong panunood. Kita-kits tayo sa next ko na upload video. Paalam pansamantala.